Katatapos lamang maligo ni Elise nang marinig niyang may kumatok sa pintuan. Dali-dali siyang tumungo sa pintuan ng kanyang bahay at nakalimutang nakatapi lamang pala siya ng tuwalya. Bumungad sa kanyang harapan ang kanyang kumare, kasama ang kanyang inaanak na lalaki. Nagulat siya sapagkat noong huli niyang makita ang kanyang inaanak ay sobrang liit pa nito, tapos ngayon ay mas matangkad pa sa kanya at isa ng binatilyo. Nag-usap pa sila ng kanyang kumare at inaya niya ang mga ito na pumasok sa loob ng kanyang bahay. Iginaya niya ang mga ito sa minisala ng kanyang bahay at saglit na nagpaalam upang makapagbihis. Mabilisan siyang nagbihis at nagsuklay ng buhok saka muling lumabas ng kanyang kwarto upang asikasuhin ang kanyang mga bisita. Mere, ilang taon din tayong hindi nagkita, bukas niya sa usapan nang nakaupo siya sa harap ng mag-ina. Nga ngayon lang kami nadalaw. Mabuti nga't hindi ka lumipat ng tirahan, pag nagkataon baka hindi na tayo magkita pa. Malugod na sagot naman ito sa kanya. Marami na akong utang sa inaanak ko. Huwag kang mag-alala, babawi ako, baling niya sa inaanak na mukhang lumaking mahiyain. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, kaya kami na parito ay kasi makikiusap sana ako sa'yo. Alam mo namang hiwalay kami ng asawa ko at kaming dalawa na lamang ni Chris sa buhay. Nag-apply kasi ako abroad Ayaw ko namang iwanan si Chris sa bahay namin at baka mapariwara lamang yung inaanak mo kapag walang gumabay sa kanya. Kung pwede sana, dumito muna sa bahay mo si Chris, kahit papaano'y mababantayan mo siya bilang pangalawang magulang. Huwag kang mag-alala, kapag sumahod ako'y magpapadala ako para sa panggastos ninyo. Sana naman huwag mo akong tanggihan, Elise, may pagsusumamo sa boses ng kanyang kumare, kung kaya't saglit siyang napaisip. Hindi naman masikip ang bahay nila dahil nga ang anak niyang babae lang naman ang kasama niya sa bahay at nasa ibang bansa rin ang kanyang asawa. Ang inaalala niya ay baka hindi rin niya matutukan ang kanyang inaanak dahil nga busy rin siya sa opisina mula 7 oras to 6 oras ng gabi. Kadalasan ay gabi na nga siyang nakakauwi kaya nagiging suwail na rin ang kanyang anak na si Liza. Pero paano niya ba tatanggihan ang inaanak niya? Para saan pa at naging pangalawang magulang siya nito. Kung kaya't tumango siya at ngumiti, dahilan ng labis na tuwa ng kanyang kumare. Nakita niya ring maging ang kanyang inaanak ay tuwang-tuwa sa kanyang pagpayag. So, kailan ang alis mo, Mere? Tanong niya rito pagkatapos nilang kumain. Matapos kasi niyang pumayag ay pinagluto niya ng pananghalian ang mga ito. Sa makalawa, Mere. Bukas, ihahatid ko ulit dito si Chris. Sa ngayon ay uwi muna kami't ayusin ko lang yung mga gamit nitong inaanak mo. Binatilyo na pero wala pa ring alam sa pag-aayos ng sariling gamit. Bahagya siyang natawa sa sinabi ng kanyang kumare bago tuluyang nagpaalam. Sana lang talaga ay makasundo ni Liza ang kanyang kinakapatid na si Chris. Bumalik na siya sa kusina pagkatapos ihatid ang mag-ina sa labas ng pintuan. Iniligpit na niya ang kanilang pinagkainan at hinugasan ang kanyang pinaglutuan. Weekend noon kaya walang pasok. Si Liza naman ay maagang umalis at gagala raw ito kasama ang mga kaibigan. Mahirap talagang disiplinahin ang kanyang anak, lalo pa at pinalaki niya itong spoiled. Sigurado siyang gagabihin na naman ito sa pag-uwi. Pagsapit naman ng 1 oras ng hapon ay nakausap niya ang kanyang asawang pinangunguluhan. Tamang nakadapa lamang siya sa kama habang nakikipag-usap at nakikipagbiruan sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung bakit ang dami yatang tanong ng kanyang asawa sa kanya, gaya lamang ng nakaligo na ba siya? Mabango na raw ba siya? Tawang-tawa naman siya nang sinabi nitong ginaganahan daw ito. Tinanong niya pa ito kung anong gagawin nito at malayo nga sila, sinabi naman nitong magpa-sexy daw siya nang sa ganon ay mapasya nito ang sarili. Awang-awa siya sa kanyang asawa na nagtitiis lamang sa sariling sikap kung kaya ay ginawa niya ang iniutos nito. Pumwesto naman ito at sinabing gusto nitong sabayan niya ito, dahil sa nadala na rin siya sa matinding pangungulila rito ay nagawa niya nga itong sabayan. Inisip niya na magkasama sila at ginagawa ang bagay na 2 taon na nilang hindi nagagawa. Hindi niya akalain na masisiyahan din pala siya sa ganoon lamang habang nakatingin sa kanyang asawa na napapapikit sa ginagawa nito. Mas lalo nga nilang pinag-igihan. Ilang saglit pa ay hiniling ng kanyang asawa na sambitin niya ang pangalan nito na siya naman niyang ginawa. Ilang beses niyang sinambit ang pangalan ng kanyang asawa at ganoon din ito hanggang sa tuluyan na nilang naabot ang minimithing sukdulan. Ulan, hinang-hina silang pareho at nagkatitigan sa screen ng cellphone.
Natawa silang pareho sa kanilang ginawa ngunit sulit naman iyon. Nag-ayos na nga sila ng kanilang mga sarili at kinailangan ng magpaalam ng kanyang asawa, at may gagawin pa raw ito, kung kaya pagkatapos niyang mag-ayos ay pinatay na niya ang tawag. Malapit na rin namang matapos ang 3 kontrata ng kanyang asawa, kaya makakasama na nila ito ni Liza. Magagawa na nila ulit ang mga bagay na hindi nila nagagawa sapagkat hindi sila magkasama. Kapag nangyari iyon, babawi talaga siya sa mga taong wala sa kanilang tabi ang asawa. Iaalay niya ang lahat, mapaligaya lamang ito sa anumang paraan na kanyang makakaya. Besides, nasasabik na talaga siya sa mga ginagawa ng kanyang asawa noong mga panahon na kasama niya pa ito. Minsan nga ay buong gabi niyang inaalala ang kanilang bawat tagpo sa kama. Nag-iinit ang kanyang katawan bago matulog, ngunit wala siyang magawa kundi tiisin lamang ang lahat. Minsan, napapaginipan niya pang may nangyayari sa kanila ng kanyang asawa at nagigising na lamang siya na basang-basa sa pawis. Ang mga gabing hindi niya kasama ito ay talagang napakalungkot. 6 oras na ng gabi bago nakauwi si Liza. Gusto man sanang pagalitan ni Elise ang kanyang anak, ay baka siya lang ang masigawan nito. Hindi naman sa takot siya sa kanyang anak, kaya lang kapag nagagalit ito ay hindi niya kayang makontrol, baka maulit na naman ang paglalayas nito nang minsan niya itong pagalitan. Kaya mas minabuti niyang manahimik na lamang siya at magpakawalang kwentang ina. Sabay nga silang kumain pero panay cellphone naman ang inaatupag nito habang kumakain, ni hindi siya nito tinulungan sa pagliligpit ng pinagkainan. Naisip niya kung gaano kasarap magkaroon ng anak na katulad ni Chris. Naiinggit siya sa ibang mga magulang na masunurin ang mga anak, yung bang mga lalaki pa yung anak pero nahahandle naman ng maayos ng mga magulang. Napabuntong hininga na lamang siya at tinapos ang pagliligpit. Pagkuway sinuri ang lahat ng mga bintana at pinto at tiniyak na nakalock ang mga iyon. Pagkagising sa umaga ay agad na siyang naghanda ng agahan. Wala pa ring pasok sa opisina dahil nga sa linggo at hindi siya nakapagsimba. Si Liza naman ay hindi pa rin nagigising, siguro ay masyado itong napagod sa paggala niya kahapon. Kinatok niya ito para mag-agahan pero mamaya pa raw at ito'y inaantok pa kaya nauna na siyang kumain dahil nga sa nagugutom na siya sa dami ng gawaing bahay. Ilang minuto pagkatapos niyang kumain ay kaagad na siyang naligo dahil nanlalagkit na ang kanyang katawan. Saktong nakabihis na siya ay saka siya nakarinig ng katok sa pintuan. Naisip niyang ang kanyang kumari iyon at ang kanyang inaana. Pagbukas ng pintuan ay hindi nga siya nagkamali. Dala-dala ng kanyang inaanak ang malaking bag na nakasukbit sa likuran nito habang ang kanyang kumari naman ay maluwag ang pagkakangiti sa kanya. Pinapasok niya ang mga ito at iginya sa sala. Nakahanda na rin naman ang silid na tutuluyan ng kanyang inaanak at kakatapos niya ang linisin iyon. May kaunting ibinilin pa ang kanyang kumare sa kanyang nag-iisang anak at ganoon din naman sa kanya. Sana lang talaga ay hindi mabigo ang kanyang kumare na siya ang gagawin nitong guardian samantalang ang sarili niyang anak ay hindi niya kayang bantayan. Ilang minuto pang pag-uusap at nagyakapan na ang mag-ina. Kailangan na kasing umuwi kaagad ng kanyang kumare at mayroon pa raw itong kailangang asikasuhin. Maging siya ay nalulungkot para dito at malalayo ito sa anak. Pero ganoon talaga ang buhay, ang kanyang asawa nga ay nagtitiis rin sa ibang bansa para sa kanila ng kanyang anak, ano pa kaya ang kanyang kumare na single mom. Nagpaalam na nga ito at maya-maya lang ay naiwan na sila ng kanyang inaanak sa sala. Sa una lang yan malungkot, Chris. Ganon din yung anak ko nung umalis yung papa niya. Isipin mo na lang bibilis ang mga araw at babalik din yung mama mo. Sa ngayon dito ka na muna at huwag kang mahihiya ha. Ako ang pangalawa mong ina kaya kung may problema, huwag kang mahiya sa akin, magsabi ka kaagad. Bahagya siyang lumapit sa kanyang inaanak na noon ay baka sa mukha ang lungkot. Naawa siya para dito pero wala naman siyang magagawa. Gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para lamang hindi ito mapariwara. Kumain ka na ba? Halika mag-almusal ka muna, aya niya rito at nauna na sa kusina. Nakita niyang sumunod naman ito. Nang bumukas ang pinto ng kwarto ni Liza, wala itong kaidiidang nag-unat at tanging panloob lamang ang suot kung kaya't kaagad na napaiwas ng tingin si Chris. Habang si Chris naman ay napaiwas ng tingin. Nang bigla na lamang lumabas mula sa isang pinto ang isang babae na panloob lamang ang suot, hindi naman siya pinalaking bastos ng kanyang ina, kaya agad siyang umiwas ng tingin. Sino naman yan, mama? Mataray na tanong ng babae.
Sumama pa ba nito ang kanyang inang? Magbihis ka nga munang bata ka para maipakilala ko na kayo sa isa't isa. Hindi na kailangan, saka bakit? May mali ba sa katawan ko? Sexy ako kaya proud ako roon. Humakbang na nga ito sa kanyang harapan, muli siyang umiwas ng tingin. Liza, magbihis ka muna, sabi ng kanyang inang, ngunit pilit namang hinuhuli ng babaeng tinawag nitong Liza ang kanyang paningin. Bigla tuloy siyang kinabahan at namumula ang kanyang pisngi. Sino ka? Anong ginagawa mo? Rito, napilitan siyang tumingin sa mukha nito sapagkat hinawakan nito ang kanyang pisngi at pilit na iniharap dito. Ah, ako si Chris. Siya si Chris, inaanak ko, simula ngayon dito na muna siya titira. Kaya sige na Liza, magbihis ka na muna at nailang si Chris sa kasuotan mo, putol ng kanyang ninang sa kanyang sinasabi. Hindi naman nakapagsalita ang babae at bumalik na nga sa silid na to, pagpasensyahan mo na si Liza, anak ko siya, ganun lang talaga yung ugali niya Chris. Halika na nang makakain ka na, muling aya sa kanya ng ninang niya na kaagad naman niyang sinunod. Nang makaupo sa harapan ng pagkain ay napalingon siya at nakita si Liza na naupo rin sa kanyang harapan. Ipinaghain na sila ng ninang niya at nanatili lamang siyang nakayuko. Ilang segundo pa at nagsimula na silang kumain. Ngayon ko lang nalaman na may inaanak pala si mama, bakit dito ka natitira? Nasaan yung mama mo? Sunod-sunod na tanong nito na may pagkamataray. Kinailangan kasi niyang pumunta ng ibang bansa kaya nakiusap si mama kay ninang na dito muna ako. Huwag kang mag-alala tutulong ako sa gawaing bahay. Hindi ako gumagawa ng gawaing bahay, si mama lahat gumagawa nun, sabay subo nito ng pagkain. Napaangat naman siya babae ito at dapat ay tinutulungan nito yung mama nito sa gawaing bahay, pero imbis na magsalita pa ay nanahimik na lamang may pagkasuplada pa naman ito at baka lalo lamang magalit sa kanyang sasabihin. Tahimik na lamang na inubos niya ang kinakain. Nahihiya kasi talaga siyang makipagtitigan pa kay Liza, pagkatapos kumain ay si Chris na ang kusang nagligpit ng pinagkainan nila ni Liza. Mukha kasing wala namang alam sa gawaing bahay ang babae, habang ang ninang naman niya ay may kinailangan daw bilhin sa kalapit na tindahan. Sanay rin naman siya sa gawaing pambabae kasi nga dalawa lang sila ng mama niya sa bahay, ayaw rin naman niyang alalahanin pa nito ang mga gawain, kaya naman niya, habang nagtatrabaho ito, pero ayon nga maganda ang trabahong alok dito ng isa nitong kakilala kaya nagdesisyon ang kanyang ina na tumigil na sa trabaho at patusin ang pangingibang bansa. O Ben, bakit ikaw ang naghugas Ryan? Hayaan mo na yan at ako nang bahala dyan mamaya, pigil ng kanyang inang ngunit hindi siya humihinto. Kailangan niyang tapusin ang ginagawa. Pagkatapos ay saka lamang siya lumingon sa ninang niya na wala na ring nagawa. Bumalik sila sa sala at sinabi nito sa kanya na dalhin ang dala niyang gamit sa pintong pinasukan na ikatabi lamang ng silid kung saan kanina lumabas si Liza. Sumunod naman si Chris dala-dala ang kanyang mga gamit. Hindi gaano kalaking silid ang kanyang natunghayan, ngunit malinis naman yon. Iginala niya pa ang paningin at mayroong malinis na comforter sa kama at maayos iyong nakatupi at nakapatong sa dalawang unan ito yung magiging kwarto mo dito mo ilagay yung mga damit mo at dito naman para sa ibang gamit mo. Nag-aaral ka pa hindi ba? Tanong sa kanya ng kanyang inang. Tumigil po ako sa pag-aaral ngayong taon ninang, sabi ni mama sa susunod na taon na lamang daw at magsusumikap siya para pag-aralin ako. Ganun ba, sa bagay malapit na rin namang magsara ang klase, kailangan mo ngang tapusin ang pag-aaral. Sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng magandang trabaho kung kulang sa pinag-aralan opo, ninang, magalang na sagot niya rito. O siya, sige, maiwan na muna kita. Ayusin mo na lang muna yung mga gamit mo, ha? Feel at home, Chris. Huwag kang mahiya. Ito yung lamang at lumabas na ng silid ang kanyang ninang. Inabala na lamang niya ang sarili sa pag-aayos ng mga gamit nang bigla na lamang bumukas ang pintuan at pumasok si Liza. Walang ano-ano inahiga sa kama na para bang matagal na silang magkakilala. Bahagya naman siyang nailang sa ginawa nito, kung kaya ay humarap siya sa kabilang direksyon at tumigil sa ginagawa niya. Bakit ka tumigil? Bored na kasi akong walang kausap kaya pumasok ako. At saka, bakit ka ba umiiwas ng tingin? Parang wala lang, kung makapagsalita ito samantalang halos kita na ang kaluluwa nito sa ikli ng maong short na pinarisan pa ng damit na hindi umabot sa pusod nito ang haba. Kasi hindi ako sanay na may kausap akong babae na kaming dalawa lang, nautal pang sagot niya na kinatawa nito ng malakas.
Alam mo, Chris. Teka, Chris ang pangalan mo, hindi ba? Sanain mo na yung sarili mo kasi matagal ko nang pinangarap na magkaroon ng kuya. Bakit kasi walang oras si mama at papa na bigyan ako ng kapatid? Sana masaya naman yung buhay ko, hindi ba? May makakausap ako, may makakasama kung saan ako gustong pumunta, pero wala eh. Kaya ngayong nandito ka na, masaya ako. Hindi ba't sasamahan mo naman ako kung saan ko gustong pumunta? Kahit papaano ay naiintindihan niya naman ito. Wala rin naman siyang mga kapatid kaya alam niya ang pakiramdam ng nag-iisang anak lamang. Sa puntong yon ay nilingon niya ito, ngunit kaagad din siyang umiwas ng tingin sapagkat nakikita niya ang mapuputing hita nito. Ayaw niyang mambastos ng babae kaya hanggat maaari ay iiwas na lamang. Nang bigla siyang mapaklang naman niya ang init ng hininga ni Liza sa kanyang braso. Lalo pang nadagdagan ang kanyang kaba nang hawakan nito ang kanyang balikat na para bang hinihimas yon. Humakbang siya upang magbigay ng distansya sa pagitan nila. Liza, may gagawin pa kasi ako. Aayusin ko lang muna yung mga gamit ko. Pwede bang lumabas ka muna? Sa sinabi niya ay natigil naman ito ngunit nagsalita pa. Okay, sige. Siya nga pala, hindi lang kapatid ang kailangan ko. I want more than that, yung makakapagpasaya sa akin. Sana kaya mong ibigay yon. Pagkatapos noon ay lumabas na nga ito. May kung ano sa sinabi nito na halos magpatindig ng kanyang mga balahibo. Ano bang mayroon sa babaeng yun? Bukod sa kagandahan. Ipinilig na lamang niya ang kanyang ulo at nag-focus sa ginagawa niya. Maayos niyang inilagay sa aparador ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay iniligpit niya ang kanyang bag na naglaganap binatilyo pa lamang ay alam niya ang mali at tama, ay alam niyang may mali talaga sa sinabi ni Liza sa kanya. Kaidaran niya lamang ito, ngunit bakit kung umasta ito ay para bang napakarami ng alam? Sa tingin din niya malaking konsumisyon ang ninang niya yung anak na to. Lumabas na siya ng silid at pumunta sa sala. Doon na lang muna siya tatambay at baka may kung anong ipagawa ang kanyang ninang at makatulong pa. Ngunit paglabas niya ay nakita niyang nakabihis na ito at sinabi pa sa kanyang may importanteng lakad daw ito at siya na raw muna ang bahala. Nakapagsaing na rin naman daw ito para sa lunch nila ni Liza. Ngunit bakit ganoon, kinakabahan siya sa maaaring mangyari dahil wala ang kanyang ninang. Chris, napapitlag siya sa malakas na boses na iyon sa loob ng kwarto ni Liza. Hindi niya alam kung bakit siya nito tinatawag pero ganoon na lamang kabilis ang tibok ng kanyang puso. Chris, sigaw nito ulit sa pangalan niya kung kaya isumagot siya sa pagkakataong iyon. Bakit, Liza? Halika, tulungan mo muna ako sa damit ko. Sumabit kasi, ayaw matanggal, pakiusap nito kung kaya nakahinga naman siya ng maluwag. Akala niya kung ano na ang kailangan nito sa kanya. Kaya mabilis siyang humakbang at binuksan ang pintuan ng kwarto na halos lumuwa ang mga mata ni sa nakikita. Hindi niya nagawang kumilos kaagad. Gulat na gulat siya sa itsura ni Liza. Isang nakakalokong itip ang binigay nito sa kanya. Inisang hakbang niya paatras, ngunit nahablot siya nito, at sa kabuong lakas na dinala sa loob ng silid. Inilok pa nito ang pintuan. Nagtatanong ang kanyang mga mata, ngunit tila ito sinasapian ng demonyo, noon lamang niya nagawang umiwas ng tingin, sapagkat nararamdaman niya ang isang bagay na unti-unting napupukaw. Bakit ba, Chris? Wala ngayon si Mama kaya malaya nating gawin yon, unti-unti pa itong lumapit sa kanyang gawi. Hindi niya magagawa ang pinapagawa nito at tiyak niyang magagalit ang kanyang ninang. Unang araw pa lamang niya sa bahay ng mga ito, ngunit paano nangyaring ganito na kaagad ang mangyayari? Niya hinagap niya ay hindi niya naisip ang bagay na iyon kung kaya ay umatras siya hanggang sa na-corner siya nito sa paanan ng kama. Liza, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ganyan yung itsura mo? Magdamit-damit ka nga kunwari pang hindi niya alam ang ibig sabihin nito, ngunit kaagad na siya nitong nahapit at ginawaran ng isang biglaang halik na milog lalo ang kanyang mga mata at ginawa ang lahat upang itulak ito at napagtagumpayan naman niya. Yon kaagad siyang tumakbo sa pintuan ngunit nahabol ulit siya nito at naharangan. Sige, Chris, tanggihan mo ako ngayon palang mapapalayas ka na rito, banta nito na kanya namang kinalit. Anong ibig mong sabihin, Liza? Halos pabulong ng tanong niya at nakita naman niyang umiti ito ng nakakaloko. Sasabihin ko lang naman sa mama ko sa ninang mo na balak mong gawin ang bagay na iyon sa akin. Ano, papayag ka ba sa gusto ko o hindi? Taas kilay pa ang hamon ito sa kanya na kinalaglagan balikat.
Mga bata pa sila kaya hindi dapat ganoon ang pag-iisip nila, katulad ng kay Liza. Lalaki siya pero kailanman hindi siya nag-isip na gawin ang bagay na sa tingin niya ay hindi pa nga siya handa. Liza, mga bata pa tayo. Pag-aaral dapat yung inaatupag mo at hindi ang hindi niya natuloy ang sinasabi ng halikan siya nitong muli sa labi. Lihim siyang nagdasal na sana magbago pa yung isip-isip na ayaw niyang magkasala, lalo pa at pinagkatiwalaan siya ng inang niya sa loob ng pamamahay na masisira ang kinabukasan ni Liza. Liza, sandali. Humihingal na awat niya rito at tinitigan ito sa malapitan. Panandali ang kaligayahan lang yung gusto mo, hindi ba? Sige, pero hindi ganito. Ayokong sirain mo yung kinabukasan mo. Kung ikaw gusto mo yun, ako, hindi huwag na sanang dagdagan pa yung mga teenagers na maagang buntis ni kaisipin mo yung mama mo, ngunit ano pa ang magagawa niya, at ayaw talaga nitong makinig muli siya nitong hinalikan sa labi at niyakap ng mahigpit malapit na rin siyang mawala sa sarili dahil ginagapaninik ang kanyang kamay at ginya mismo sa balikat na to hanggang. Sa hinila siya nito sa kama at tila naipon lahat ng sasabihin niya sa kanyang lalamunan. Mali yan, Chris, sigaw ng kanyang isip. Masyado nang nag-iinit si Liza, kaya hindi siya maaaring umatras. Wala siyang alam sa mga bagay na yon, ramdam niya ang kanyang sarili na nasasabik na rin sa mangyayari, pero kailangan niyang magpigil pagsisilbihan niya si Liza, at wala siyang gagawin dito. Muli nitong hinagilap ang kanyang kamay at muling dinala sa mga balikat na yon. Rinig na rinig niya ang paghinga nito sa mga oras na iyon, hanggang sa hinihila na siya nito, ngunit nagpigil siya at pinagpatuloy ang ginagawa. Nais nitong magsimula siya, ngunit ayaw niyang sirain ang bagay na iyon. Hanggang sa isang malakas na hilapa at napasunod siya rito. Nag-iinit na rin siya at natatakot siyang baka hindi na rin makapagpigil. Kailangan ni Liza na maabot ang dulo bago pa siya tuluyang mawalan ng kontrol. Nakakailang lunok na siya at nanginginig na rin ang kanyang katawan. Halos hindi mawari ni Liza kung saan ibabaling ang kanyang ulo. Kitang-kita iyon ni Chris habang ginagawa niya ang bagay na makakapaghatid kay Liza sa dulo. Ito ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng ganoon, kaya bago sa kanyang pakiramdam. Ilang minuto pa ay tuluyan niyang narating ni Liza ang dulo. Kusa na siya nitong pinahinto at akmang ito naman ang gagawa ng bagay na iyon, nang mabilis siyang bumaba ng kama at binuksan ang pintuan. Wala na itong nagawa at tapos na rin naman ito. Samantalang siya ay magtitiis sa pananakit ng kanyang puson dahil sa nangyari. Pero iyon ang nararapat, sapat na iyon. Kaya naman hayaang may mangyari na sa kanilang dalawa? Ano na lang ang mukhang ihaharap niya sa kanyang ninang? Pero kung tutuusin, wala naman siyang kasalanan. Si Liza ang nawala sa sarili at ito ang pumilit sa kanya na gawin ang bagay na iyon. Napapasalubong ang kilay niya sa pananakit ng puso niya, ngunit pinakalma niya ang sarili at nanatiling nakaupo sa kama. Nang lumabas si Liza, ano? Ayaw mo ba talaga? Sige, magtiis ka sa sakit. Nakapagbihis na ito at naupo sa kanyang tabi. Hindi siya makapaniwala sapagkat ngayon lamang sila nakita ni Liza, pero ganoon na ang nangyari sa kanilang pagitan. Kinahapunan, pagdating ng ninang ni Chris, ay tila ba nahihiya siyang ito ay kausapin, nagigilty kasi siya sa ginawa niya. Samantalang si Liza ay parang wala lang at nag-request pa ito ng sandwich sa mama niya, na hindi man lang nito inalala ang pagod ng mama nito at kailangan ding magpahinga. Gustuhin niya mang tumulong ay sinabi ng ninang niya na hindi naman daw mahirap gawin ang egg sandwich at ito na lang daw ang bahala. Pagkatapos nga nitong makagawa ng 4 na piraso ay binigyan din siya nito. Hindi tuloy niya magawang kumain ng maayos at parang may nakabara sa kanyang lalamunan. Nang gabing yon ay naulit muli ang ginawa niya kay Liza, na siyang gustong-gusto naman nito. Pumasok kasi ito sa kanyang silid kung kaya't wala siyang nagawa kundi gawin ang bagay na iyon ng sapilitan. Mabuti na lamang at malakas ang kontrol ng kanyang sarili at napigilan niyang angkinin ito. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hanggang sa isang gabing sumapit ay kagigising na niya si Liza na naroon sa kanyang tabi. Noon lamang niya naramdaman na masyado na pala siyang nag-iinit sa ginagawa na to. Hindi rin niya magawa ang tumayo sapagkat naaaninag niya ang mukha nito sa kaunting sinag na nanggagaling sa labas ng bintana na bahagya pang nakabukas. Hindi maaari, kapag nagpatuloy ay baka hindi na siya makapagpigil at makagawa siya ng totoong kasalanan, hanggang sa tuluyan na ngang naging isa ang kanilang mga katawan. Hindi niya alam kung magagalit ba siya sapagkat nakaramdam siya ng iba, yung saya.
Sa tingin niya ay hindi naman siya ang nakauna kay Liza dahil nga hindi naman ito nasaktan. Nagawa niya itong itulak kung kaya't tumaas ang boses nito, kung kaya't kaagad naman niyang tinakpan ng bibig na baka marinig pa sila ng ninang niya at maabutan sila sa ganoong tagpo. Pumayag na nga ako, Liza, pero hindi ganito, bulong niya sa tenga nito. Ngunit talagang matigas ang babae at hinamon siya ng pabulong. Gusto niyang iuntog ang kanyang ulo kung bakit pumayag pa siyang doon manirahan. Hindi siya patahimikin ang konsensya niya sa mga nangyayari. Ngunit nagawa na ulit siyang hilahin ni Liza at walang ano-anong isinigawa ang naudlot nitong ginagawa kanina. Ingat na ingat ito sa bawat ginagawa. Pakiramdam tuloy ni Chris ay sinasakal ang kanyang buong pagkatao. Tuluyan na nga siyang nawala sa sarili, napapapikit na rin siya at nilalamon na ng napakaalab na apoy. Bago sa kanyang pakiramdam yon, at hindi niya lubos maisip na ganoon pala iyon, na animoy sa kanyang bawat galaw ay dinadala siya sa itaas. Walang sino man ang makakapigil sa kanya ng mga oras na iyon. Kaya gagawin niya ang lahat para lang matapos ang sinimulan ni Liza. Liza! Nasaan ka? Biglang sigaw ng kanyang inang sa labas. Pilit siyang pinahinto ni Liza pero hindi siya nakinig. Nagpatuloy lamang siya sa ginagawa nito. Kung kaya't natakot si Liza na baka maabutan sila ng mama na to, akala niya'y matapang ito, pilit siya ulit nitong pinahinto, ngunit ganoon pa rin ang kanyang ginagawa nang marinig nilang tila may nagbubukas ng pintuan. Bahala na, hindi siya titigil. Halo ang inis at gigil niya kay Liza, ano man ang mangyari ay wala siyang pakialam. Kailangan niyang marating ang dulo. At ilang saglit lang ay naramdaman na nga niya na malapit na niyang marating ang dulo, hanggang sa siya ay natapos at halos tumirik ang kanyang mga mata ng mga oras na iyon. Noon bumukas ang pintuan, kasabay ng pagbukas ng ilaw, gulat na nakatunghay sa posisyon nilang dalawa ang kanyang ninang na animoy na tuklaw ng ahas. Hindi siya makagalaw hanggang sa itulak siya ni Liza. Ma, ang walang hiyang inaanak na yan, ginagawa sa akin to. Biglang iyak nito na animoy bata. Umayos naman siya at nagtakip ng kumot. Tatanggapin niya kung ngayong gabi rin ay papalayasin siya ng kanyang ninang. Ngunit natulala lamang ito at tila ba hindi makapaniwala. Ma, ano ba? Wala ba kayong gagawin? Winasak niya iyong pagkatao ko, pati na iyong pangarap ko. Ano? Tulala lang kayo, napapahagulhol pa si Liza. Grabe, saan kaya nagmana ang babaeng ito sa kasamaan ng ugali? Nakukonsensya rin naman siya pero ito naman ang may kasalanan at unang gumawa ng hakbang. Pinagsamantalahan kanya, Liza, namamaos ang boses ng kanyang ninang sa tabi ni Liza. Umiiyak palagi mula nang dumating siya rito. Tinatakot niya ako na kapag daw hindi ako pumayag susunugin niya yung bahay natin. Sa sinabing ni Liza ay tumingin siya rito na hindi pa rin makapaniwala. Gusto niyang matawa sa mga kasinungalingan na iyon. Tumigil ka na, Liza. Sadyang malandi ka lang talaga. Kaninong kwarto to? Hindi ba't kay Chris? Bakit nandito ka kung pinagsamantalahan ka niya? Bakit ikaw mismo ang pupunta rito ng 1:00 oras ng gabi? Hindi ko lubos maisip kung saan ka nagmana ng kakatihan. Ang bata-bata mo pa pero napakarami mo ng karanasan at babaliktad ka pa ng tao. Alam ko, Liza, ilang beses kitang nakitang lumilihis sa kwarto mo at pumapasok dito. Wala na akong magagawa pa, o hindi na kita mapipigilan pa. Nagsisisi akong inampon pa kita. Ngayon, lumayas ka sa pamamahay ko, kasabay ng paggawang ng mga labi ni Liza, ay siyang pagkalagad dito ng ninang niya palabas ng silid na yon.